So, pag-usapan natin yung lesson exemplars na ginagawa ng mga teachers, di ba? Na ginagawa niyo for the whole week eh. Now, mape-pace out na ba yan? Hindi na. Hindi. I mean, kung pwede yung gamitin, ipasok sa ilaw. Kung gumagawa kayo ng lesson exemplars for the whole week, etong DLL, ilaw, to my understanding, ano to, daily dapat ito. Daily ginagawa. Daily. Yung gagawin. Mas maganda to. Tsaka ito dapat, doon sa lesson exemplars, halos pare-pareho kayo, di ba? Kaya pag nag-check ka ng lesson plan, kung nakita mo si Teacher A na grade 7 na English, si Teacher B, C, D, pare-pareho lang kayo eh. Walang pinagkaiba, no? Pero dito, makikita natin yung creativity, no? Yung potential ng guro. Tama ba ako? Sa ilaw. Dapat yung ilaw mo, i-design mo doon sa level, characteristic ng mga estudyante mo na hawak mo. Kasi may mga teacher na ang hawak nila, fast learner, na nagkataon sa sectioning, nandun lahat yung mga, magagaling. Pwedeng ganun eh. Tapos dito, nagsama-sama yung mga slow learners. Kaya hindi pare-pareho. Dapat. Nakikita ko yung mga lesson exemplars ng mga teacher. Kaya sinasabi ko, di ba, sa science, grade 8, ito yung lesson exemplar ng guro. Kahit hindi mo tignan yung iisa lang sila lahat. Kaya pag nag-check ka ng lesson plan, ng DLL nila o lesson plan nila, pare-pareho lang sila eh. Diba? Dapat dito sa lesson ilaw, iba-iba kayo. Iba-iba. I-design nyo yan dun sa level ng mga estudyante nyo. Kasi, hindi naman din komplikado. Pwedeng detailed, pwedeng simplified. At kaya hindi naman nabago yung mga detail dun sa lesson exemplars, yung mga lesson. Kasi hindi naman tayo nagbago ng ng mga learning competencies. That is my understanding, wala pa. Hindi din naman nagbago ng textbooks, no? Binago lang yung design ng lesson plan, ilaw. Ngayon, kung gusto niyo gumawa ng template ng ilaw, pwede rin naman. Para fini-fill out yun na lang, no? Kasi any design will do, sabi. Basta pasok dun sa concept ng ilaw eh. Diba? Pasok dun sa objective ng ilaw. Diba? Galing na, ilaw. Magliliwanag. Galing na nakaisip, no? Galing. Alam mo, sila sa yung trimester, no? Sila Aztec Jerome, pero sa curriculum to eh. Yung mga nagdi-design na ito, no? Tulong-tulong yung DepEd. Ako natutuwa talaga. Maganda ang trimester. Ako as a principal, Sir Bong, natutuwa ako. Very organized yung mga activities, no? Hindi na labo-labo. Kung turo-turo. Kung activities, di ba? At meron pang wellness break. Both. Kaya tuwang-tuwa rito yung mga bata and even mga parents, no? Mga parents natin. Napakaganda. So, balik tayo dun sa lesson exemplar. Pwede pa yan, magagamit yan. Dapat, bagay, hindi naman yan tinatapon yan, no? Ilalagay. Mas madali, ilalagay nyo na lang ngayon yan doon. Di ba? So, again, teachers, still, mag-aantay pa rin tayo. Alam ko, baka maglabas yung mga CID kasi dapat ma-perfect natin yan, di ba? Si Dr. CJ, yung aking consultant dito sa blog ko pagdating sa mga curriculum, and yung kanyang CID chief, Dr. Joy Alinya, Division of Caloocan. Ang uhusay niyan. Ang uhusay, no? At yung aking PSDS, Dr. Genevieve Corona. Yung nagpicture ako, sabi nyo, si Dr. Genevieve, nagpicture ako, di ba? Sir, napakaganda naman ng PSDS mo, no? Yan yung mga taga-Caloocan. At lahat ng PSDS dito, kaibigan ni Sir Bo, mauhusay talaga sa Division of Caloocan, no? Diyan tayo nag-ask
ng research kapag may vlog tayo tungkol sa curriculum. O, di ba?